May isang malaking pagbabago na maaaring mangyari sa depensa ng Pilipinas na hindi agad napapansin. Paano kung ang Philippine Army ay magkaroon ng hanggang 9 na karagdagang BrahMos Coastal Anti-Ship Missile Batteries, habang kasabay nito ay umuusad din ang plano para sa isang bagong multi-role fighter ng Philippine Air Force? Kung matutuloy ang dalawang kakayahang ito, maaaring magbago ng malaki ang paraan kung paano ipinagtatanggol ng Pilipinas ang sarili nitong teritoryo at karagatan. At ang mas malaking tanong, unti-unti na bang binubuo ng Pilipinas ang isang mas seryosong anti-access at area denial, o A2AD, capability? Ayon sa ulat ng Indian Defense Publication na IDRW, target umano ng Philippine Army na makakuha ng hanggang 9 na baterya ng BrahMos Coastal Anti-Ship Missile System bilang bahagi ng Integrated Shore-Based Anti-Ship Missile System o ISBA-SMS initiative. Mahalagang linawin, ang 9 na baterya ay isang iniulat na layunin o requirement. Hindi ito nangangahulugan na mayroon ng pinal na kontrata para sa 9 na bagong baterya. Pero kung matutuloy ito, malaki ang magiging epekto. Mayroon ng 3 BrahMos batteries ang Philippine Marine Corps. Kaya kung madadagdagan pa ito ng 9 na baterya para sa Philippine Army, posibleng umabot sa 12 BrahMos batteries ang kabuuang bilang sa aktibong serbisyo ng Armed Forces of the Philippines. At dito natin makikita kung bakit napakahalaga ng hakbang na ito. Ang BrahMos ay isang supersonic cruise missile na maaaring gamitin laban sa mga target na pandagat. Ang export variant na ginagamit ng Pilipinas ay may tinatayang range na nasa paligid ng 270 kilometro at kayang lumipad ng humigit kumulang Mach 2.8. Ibig sabihin, hindi kailangang habulin ng Philippine Navy ang bawat kalabang barko gamit ang sariling barko. Hindi rin kailangang agad umasa sa Philippine Air Force para sa bawat maritime strike mission. Sa halip, maaaring gamitin ang mga land-based missile batteries bilang bahagi ng isang depensang nakabase sa lupa. Ito ang pangunahing halaga ng A2AD. Hindi kinakailangang sirain ng Pilipinas ang buong naval force ng isang kalaban. Ang layunin ay gawing napakamapanganib, napakamahal at napakahirap para sa kalabang puwersa na pumasok o manatili sa isang partikular na maritime area. At para sa Pilipinas, napakahalaga nito dahil sa heograpiya ng bansa. Isa tayong archipelago na may napakahabang coastline, malalawak na maritime zones at maraming strategic passage na kailangang protektahan. Dahil dito, hindi praktikal na umasa lamang sa mga barko at fighter aircraft. Ang isang barko ay kailangang nasa dagat upang makapagbigay ng epekto. Ang isang fighter aircraft naman ay nangangailangan ng runway, maintenance, fuel, pilots, weapons at tuloy-tuloy na operational support. At sa panahon ng mataas na tensyon o conflict, maaaring maging vulnerable ang mga pangunahing airbase at naval facilities. Dito nagiging mahalaga ang mobile coastal missile batteries. Dahil mobile ang mga ito, maaari silang magpalipat-lipat ng lokasyon at mag-operate mula sa iba't ibang bahagi ng bansa, depende sa sitwasyon. Pero may isang mahalagang kondisyon. Hindi sapat ang pagkakaroon lamang ng maraming missile. Kailangan din ng magandang surveillance at targeting network. Kailangang malaman ng command structure kung nasaan ang target, kung tunay ba itong target, at kung kailan pinakamainam na gamitin ang missile. Kaya dapat kasama sa mas malawak na larawan ang coastal radars, unmanned systems, maritime patrol aircraft, satellites, electronic warfare at command and control networks. Sa madaling salita, ang BrahMos ay isang bahagi lamang ng sistema. Ang tunay na lakas ay nanggagaling sa pagsasama-sama ng lahat ng ito. At dito naman papasok ang ikalawang malaking usapin, ang multi-role fighter program ng Philippine Air Force. Ayon sa Philippine News Agency, sinabi ni Department of National Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na nakadepende sa government funding ang acquisition ng multi-role fighter. Ang inilang halaga para sa proyekto ay nasa unang tinatayang 60 bilyong piso hanggang 150 bilyong piso, at kabilang ito sa Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program Horizon 3. Isa sa mga kumpanyang may kakayahang tumugon sa requirement ay ang Leonardo, na bahagi ng Eurofighter Consortium. Kung sakaling piliin ng Pilipinas ang Eurofighter Typhoon, may kakayahan ang Leonardo at ang Eurofighter Industrial Base na suportahan ang naturang programa. Pero mahalagang tandaan, hindi pa nangangahulugan na Eurofighter na ang napiling fighter ng Pilipinas.
Marami pang posibleng kandidato at kailangan pa ring isaalang-alang ang presyo, armas, maintenance, training, logistics, delivery schedule at pangmatagalang sustainability. At dito nagiging interesante ang koneksyon ng BrahMos at multi-role fighter. Ang fighter jet ay nagbibigay ng kakayahang magpatrolya, humarang at magsagawa ng iba't ibang air missions. Ang coastal missile naman ay nagbibigay ng land-based strike capability laban sa maritime targets. Samantala, ang Philippine Navy ay nagbibigay ng surface combatants, sensors at missiles na maaaring mag-operate sa dagat. Kapag pinagsama-sama ang mga ito, nagkakaroon ng Pilipinas ng maraming paraan upang harapin ang isang banta. Hindi na isang uri lamang ng armas ang kailangang lampasan ng kalaban. Kailangan niyang harapin ang kombinasyon ng aircraft, ships, missiles, radars, drones at iba pang sensors. At ito ang mas mahalagang konsepto, deterrence through uncertainty. Kapag hindi alam ng kalaban kung saan naruroon ang mobile missile batteries, kung gaano karaming missiles ang available, kung nasaan ang fighter aircraft at kung aling barko ang maaaring tumugon, mas nagiging komplikado ang kanilang pagpaplano. Pero syempre, may malaking hamon dito. Ang 12 BrahMos batteries ay hindi murang capability. Hindi lamang missiles ang kailangang bilhin. Kailangan din ng launcher vehicles, command vehicles, radars, communications, reloaders, maintenance facilities, spare parts, training at tuloy-tuloy na logistics. Habang dumarami ang systems, tumataas din ang pangangailangan para sa trained personnel. Ganito rin ang sitwasyon sa multi-role fighters. Hindi nagtatapos ang gastos sa pagbili ng aircraft. May weapons, simulator, pilot training, spare engines, maintenance equipment, infrastructure at operating costs. Kaya tama ang punto ng DND na nakasalalay ang MRF acquisition sa government funding. Ang tunay na tanong ay hindi lamang, kaya ba nating bilhin? Ang mas mahalagang tanong ay, kaya ba nating panatilihin at gamitin ng epektibo ang capability na ito sa loob ng maraming dekada? Dito dapat maging maingat ang Pilipinas. Mas mabuti ang isang mas maliit ngunit sustainable na force kaysa sa napakalaking acquisition na mahihirapang suportahan pagkatapos ng ilang taon. Gayunpaman, kung maisasagawa ng maayos ang procurement ng karagdagang BrahMos batteries, maaari itong maging malaking hakbang para sa Philippine Army at sa buong AFP. Dahil sa halip na ilagay ang lahat ng burden sa Philippine Air Force at Philippine Navy, magkakaroon ng mas malaking papel ang ground forces sa maritime defense. At para sa isang archipelagic country tulad ng Pilipinas, napakahalaga nito. Hindi kailangang maging pinakamalaking military power sa rehiyon ng Pilipinas upang magkaroon ng credible deterrence. Ang kailangan ay isang puwersang kayang magpahirap sa sinumang magtatangkang gumamit ng puwersa laban sa ating teritoryo at sovereign rights. Kaya ang mas malaking kwento sa likod ng 9 na BrahMos batteries ay hindi lamang tungkol sa missile. Ito ay tungkol sa pagbabago ng paraan kung paano iniisip ng Pilipinas ang territorial defense. Mula sa dating pagdepende sa iilang barko at fighter aircraft, patungo sa isang mas distributed, mobile at layered defense network. At kung kasabay nito ay makakuha rin ng bansa ng isang tunay na capable multi-role fighter fleet, mas magiging kumpleto ang larawan. BrahMos mula sa lupa, fighters mula sa himpapawid, warships mula sa dagat, at sensors na nag-uugnay sa lahat ng ito. Hindi pa natin masasabi kung eksaktong 12 BrahMos batteries ang makikita natin sa serbisyo, o kung aling multi-role fighter ang tuluyang pipiliin ng Pilipinas. Pero malinaw ang direksyon, mas malakas na A2AD, mas maraming options, mas maraming layers ng depensa, at sa isang bansang binubuo ng napakaraming isla at napapaligiran ng malawak na karagatan, maaaring ito ang isa sa pinakamahalagang direksyon ng modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Dahil sa huli, ang pinakamabisang depensa ay hindi lamang yung may pinakamalakas na armas. Ito ay yung may kakayahang gawing malinaw sa sinumang kalaban na ang pag-atake sa Pilipinas ay hindi magiging madali, at hindi rin magiging mura.